manggagamot siya. Ako lawas, hindi ko ka... Pero sa kanyang katawan, di siya makagamot. Oh, dami siyang ano, yung butlig-butlig, parang ano. Bahay niyo mo okay, kulang na lang talaga dito yung kasama mo sa bahay. Guntingan kayo natin na yung buhok. Kung mga asawa na ko, mapapagunting. Aba, pag mag-asawa na daw siya, dalhan kita asawa. Yan po mga kabayan, nandito tayo ngayon sa bayan ng Kawayan, kung saan ay, ito po yung lugar ni Tatay Ernesto. Ay, Tatay Rogelio pala. No, si Tatay Rogelio yung ate pong bisitahin ngayon. Yung dating sitwasyon nito ay kaya halintulad sa sitwasyon po ni Tatay Ernesto. Ayun, marami tayong mga grocery na binili. Ito po ay ayuda no, mula kay Ate Rosalinda Hubero para sa mga senior citizen. Ito po kay Tatay Francisco, kay Tatay Felipe, kay Tatay Manuel, kay Tatay Jerry, at kay Tatay Rogelio. Ito po, una nating pinuntahan si Tatay Rogelio kasi malayo-layo ito. Pinasok na rin po natin yung ating sasakyan sa bukid. Ayan, may dala. Kasi dalawa na lang silang hindi natin nabigyan ng bigas. Ito, kay Tatay Rogelio. Uulan pa yata. Ito, yung isa mo. Yeah. Natin. Hindi lang bukas. Yan. Sasama ko. Ha? Sama ka? Oo. Ayan, sama si Lynn. Takot daw dito. Dito. Masagin kami na. Dito kasi sa ano, sementeryo. Sa sementeryo ka. Ayaw mo dito magpaiwan? Ayaw magpaiwan ni Lynn dito, oh, mga kabayan. Ayan. Hindi, ako na magdala ng isang bigas. Huwag ka na magdala. Ako na. Ako na. At ito mga kabayan, no, malaking tulong ito sa tulad po nila na mabigyan po sila ng ayuda po mga kababayan. Ako na. Mag-alan to. Silin. Yan. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating mission at lalo na po kay Ate Rosalinda Hubero. Sabi ko nga po, hindi ko po kaya talaga lahat, no, lalo sa panahon ngayon na as in hirap tayo. Yung bang kakaano pa lang natin, kumbaga nag-uumpisa pa lang po tayo, nasa makaahon tayo para ho hindi tayo mahirapan pagdating po sa pag-ayuda sa mga tinutulungan nating senior. Lalo ngayon, napakaraming senior natin na natulungan na hindi na po natin nabalik-balikan dahil nga po kapos tayo. Ngayon, balikan natin ito sa tulong po ni Ate Rosalinda Hubero. Thank you very much. At sa lahat po ng ating mga kaibigan, no, shout out po sa inyong lahat. Kila Ate Melda Biani, may isa din po siyang sinusuportahan monthly. Doon yung si Nanay Annabel na tiyain po ni Tatay Ernesto. At may mga iba tating mga kaibigan na nagpapaabot din po, no. Sana po ay marami pang makatulong sa ating mission. Sana magkaroon din po tayo ng mga ibang sponsors na tulad ni Ate Rosalinda na nandyan po sila palagi. Sa ngayon kasi madalas po sa atin yung may sponsors tayo ngayon buwan, bukas, sunod na buwan wala po. Yung bang pasulpot-sulpot lang po. Sana magkaroon tayo ng regular para ho ay may sustain natin yung mga ayuda sa mga senior citizen. Okay naman sana kung wala tayong sponsors, basta meron tayong sahod o meron tayong revenue, okay lang sana. So tulad nitong panahon na ito, nagkasabay-sabay. Kaya ito po mga kabayan, malaking tulong ito sa mga senior citizen yung suporta ni Ate Ros. Sama si Lynn, hindi nagpaiwan. Hindi, ako na po ni ba? Pakishare lang po ng ating live po mga kababayan. Thank you very much. Sipag ni Lynn talang titiisin na lang daw niya ang sumama kaysa maiwan doon sa sasakyan sa tabing sementeryo. Takot siya doon. Yan, kamustahin natin si Tatay Rogelio. Ano na kaya ang kanyang kalagayan?
Siya po ba ay tulad nila ni Tatay Francisco o Tatay Jerry na ang pagkain na lang ay mangga? Siguro si Tatay Rogelio maraming mangga. Maraming mangga yung yung paligid niya. Siguro mangga na rin siguro kinakain nito. Kamustahin lang natin. Si Tatay Ernesto, di pa po natin nabalikan. Nandun po ngayon sa kanyang kapatid, no, mga kabayan, doon sa barangay Maricalom. At next week, pagdating po ng ating budget ay pa-check up na po namin siya. Dadalhin na po natin sa doktor po, mga kababayan. No, kaya Len? Di ako na pudbi. Ginagawa niyang payo. Kaya payo niya ibigay sa akin, mga kabayan. Ginawa niyang panangga na init. Yeah. Ayan si Raymond, ngayon lang to nakasama dito kay Tatay Rogelio. Sa mga bagong viewers natin, ano ba ang naging sitwasyon ni Tatay Rogelio bago natin siya natagpuan, bago natin siya natulungan dito? Ipapakita ko po sa inyo yung kanyang dating tirahan. Hindi ako naman. Hingal ka. Hingal si Lynn. Ayan. Dito na kami sa bukid. Ang init. Tayo mo ako dyan, Mon. Dito na kami, mga kabayan. Ayan. Kita nyo po na yung kulay asol na bahay. Yan na po yung bahay ni Tatay Rogelio. At yung dati pong bahay po niya ay ito po. Yan, dyan sa dati natutulog. Nakaupo lang sa dyan. At dahon ng saging yung bubong. Tay! Tay Rogelio! Tay! Oh! Kamusta? Ngayong hapon. Grabe, ang linis. Ang linis ng bahay mo. Ha? Ang linis, limpyo kayo. Hinihingal ako. Sabi niya, darating na yung bisita niya. Nga dalaga, Dre. May bumibisita sa yung dalaga? Andrea, kailan may dalagita kagang nanay. Oh! May cheese. May chicks ka pala. May chicks ka na? Hindi, nagpabulo. Ay, nagpagamot na. Kamusta? Na dito? Gigirahan sa pagpaligo ko sa may patio. Ano nangyari yan? Yan ano na akong bulong. Akong may guros ni aksido. Hindi, marumi kasi. Marumi yan doon tubig. Marumi daw ng tubig. Di guro, gitapas ko ang binunga nga dako, kagiyagbasan ko lang mga gunoy ng aki, guro nga akong gilimpiyuan. Nagkaroon siya ng mga ano sa katawan, no? Oh, tay. Ayuda ni Ate Rosalinda. Ate Rosalinda Hubero, naghatag sa iyo mo. Oo. Tapos, grocery. Wow. Bugat ni haw. Oh, mabukulat niya. Dahil, lantaw na to. Be, ano itong ipalantaw? Po mga kabayan, no? Maraming salamat po kay Ate Rosalinda Hubero. Salamat sa inyo, tanana. Yan, salamat daw po. Ito, lantawan na lang. Hindi mapuputol. Hindi maputol. Gahi. Hilahin mo lang yata. Ay. Magano si tatay, siya yung manggagamot siya. May pupunta dito sa kanya, nagpapagamot. Pero sa akong lawas, hindi ko ka... Pero sa kanyang katawan, di siya makagamot. Dami siyang yung butlig-butlig, parang Basis. naligo daw tulog. Naligo kasi sa doon sa may daw, sementeryo. Balon to sa may patio to. Kato, gitaga ko pang binunga. Di baka yung tubig doon tay. Higko, marumi, galing sa sementeryo. Ngayon, dito na sa kuiba na halina nga kwan. Tubig? Pero malapit sa sementeryo eh. Baka galing doon sa mga dumi doon sa loob, punta sa balon. Ha? Berarti na nakabuwang ka dyan.
Baka mayroong nakabantay. Ako ni mong mga apoto nga anak da ni Erlinda bla. Oh? Birnes ang alaw halin to sa tabuan. Graman ng bato na dahil sige sinaot kay sige music mo. Tapos ano nangyari? So, sigo pagkagabi. Hindi na sila katulog. May ara na kuno nga bata kato kuno nga tagas kuno ding ipon. Sabi po ni tatay, yung sa area na daw doon, yung mga pamangkin niya, doon daw naliligo minsan, apo. nagsasayaw, mga apo niya. Nung nandun daw sa area na yon, kinagabihan, nagkaroon na daw ng problema. Yung meron na daw bata na mataas yung tawag yung pangil. Tapos nandyan daw, pupunta sa kanila. Oh, Siguro, ibig sabihin, may nakatira doon siguro. Kaya, punta ka na lang doon, mangingi ka ng pasaylo, pasayluhon ka na lang. Kasi sige na gani nga gitabangan to gani mo nga para mahinlo de nga di matuslok ng buli ninyo de. Si maraming ano kuan ba nang payaw nga kuan dito sa may kilid sang tuburan. Oh? Tapos babaw akong pagigabot. Kumain hindi kuanan tadi kung Hindi, ano na lang te, balikan mo na lang sila, tapos maghingi ka na lang ng pasaylo, patawad doon. sige Baka ginahambalan ko na sila kung di nyo rin ako mawala na kasi ano, parang Andres dyan po mamatamat na. nawala na. Siguro may nasagi siya doon na hindi natin itulad tao. May nakuanan ko ro. Sa lapay. Nasalapay ko. Sige tay. Oo, salamat kita. Yung pagkain mo dito, okay na, hindi ka kumain ng mangga. Bago lang kayo kain. Mangga din? Oh, ambot kung may ara pa kay aga uto hapon na di birada sa kabataan. Si Don, yung Danawang Senior, si Tatay Francisco, si Tatay Felipe. Pagkain nila, saging, mangga, wala na. Amo to silinganan ni kuan ang drabla na soltero naman kina kay 17 na edad. Ya, nalantaw namon sa cellphone lo. Naabtan sila ni Kuya Raymond Lo nga nang scrap tong duwa di katigolang gihapo to diri nagsaot-saot ko ding dalan. Ayan tay, ikaw na pangalan yan ha. O sige, salamat gid sa liwat ha. Sige. Salamat po. Nakon siligi ko man akon ginamata-bata ko kay to Remo na ari gid to dugay-dugay. Bago lamang mo nagapo, taling ko naggapo. Galing daw siya ng igib, sabi niya. Kiramdam niya daw, darating daw ako. Darating talaga ako, no? Oo. Datong magsiling ko man sa imo nga maabot ka, de. Amot, Nagabot ka. nakaraan ganun din. Kamusta naman yung yung imo nga langgaw? So, limang adlaw biya to, wag ko kasaka sa hospital kay. Dahil dyan? Ko kahakos lubi. Di ba bago naman ako naman Bago naman. Pahinga ka muna, grabe yung ng tatay. Sige tay. Oo, salamat kita day. Yung mangga mo, okay pa, maramo pa. Mo tay lolo lang tawa lang na. Bago lang to di sila kailan ng hampas. Nangayo lang ko sa kabilog kaya ako dami iusap. Yan po mga kabayan, no, kung inyo makita, medyo adjust ka konti, no. Para makita nila yung bahay ni tatay. Ito yung bahay ni tatay na as in okay po siya mga kabayan. Walang tulo tay? Okay. Wala. Okay, silingan itong ito na boss kagapon nga halis Manila. Ya. Yoy, way ka nagigapanapak sa akong gila ba kung tawag sa imo. Kung magkuhan ko kuhito ni mo, kung hindi na ko klaro, kawaway na kung gakugan sa akong magtawag sa ako, nga magpahit-pahit, hindi kong pulapit. Tay Pero mayo kay gilimpyuhan ni mo ni. Limpyuhan ko kay ulan na gani, magbuhos ang ulan, nahari din tanan nga lapok. Tay, ang bahay niyo mo okay, kulang na lang talaga dito yung kasama mo sa bahay. Karon to, may isa naman tumabot. Aba, may darating na naman daw na isa. Makakapag-asawa ka na sila Hindi lang ko, hindi. Dahil lang maglapas na sa pagbulutan sa Diyos nga gatang sa aton. Nakakatawa si tatay po mga kabayan, no? Ay, yung kanyang mangga dito, wala nang bunga. Wala nang... Kaya pa to, lantawa ko na to. Ha? Ito sana kay mamata. Ayan, wala na daw, wala nang bunga. Ayan o, may sa baba, oh. Gaunay lang na gani ko ron, silingit yung obra mo ka. Ganda talaga ng bahay ni tatay, oh.
Ayan po, maraming salamat uli po no kay Ate Rosalinda Hubero. Grabe kung wala siya ay mahirapan tayo mag-sustain sa mga ayuda no sa mga senior citizen. Kasi nga itong sitwasyon nila, sabi ko nga mahirap ito pagka wala tayong katuwang po mga kababayan no. Pero nandito pa rin tayo, hindi tayo tumitigil sa ating ginagawa. Taklan-taklan. Nahingal nga daw siya eh. Nahingal si Nin. Kasi ayaw niyang magpaiwan doon sa may sementeryo, hadlock. Naman kita tanan pa uli. Nahadlock si Lin doon. Kaya ko na nadlok na kung ako na nang gikuan sa ako nga daw matulog alas 12 gabi. Ay, grabe. Nanindi ko, nag-rosaryo man ko dito alas 12 kayong gabi, linong-linong kayo. Kung sa imo gurubahin, mahadlok ka guro, kay may gadupa-dupa. May ginupa-dupa dyan? May ginatayo pa nga akong direting koy. Kuklain ba? Tay. Ang alang ay katras mo. Tay, Oh, guntingan kayo natin na imong buhok. Guntingan na to. hindi panay. Ayaw niya. May tinulungan din ako doon. Tay. Kung mga sawa na ko, mapapagunting. Aba, pag mag-asawa na daw siya. Dalhan kita asawa. Hindi lang. May nang akong giluyag. May tinulungan ako doon. Ayaw din magpagunting, pero giguntingan ako. Daghan po sa mga anting-anting, daghang mga Kay, ano? Way pagkalabot ang akong tahas. Di kung maglalis ko, sa lawas, manjapon pa uli. Ate, sige. Mauwi muna kami. 5 pa katuig bago gupitan? Oo. Mas ba itong nagligat tong adlaw? Sige lang. Darating mo yung 5 taon. Dalan, kaayo ko. Asan dito man magdulhog to, ipanghandalan ko itong bato. Siling mga apo. Si Lolo. Wala gigayo din dalan, perme lang ko, perme masunggo. Kamu masanag ang mata, sani, kamu mo bra. Ayan, tay. Oo. Mapuli mo na kami. Ha? Oo, sige, salamat ida. Ingat ka dyan. Oo. Yan po mga kabayan. 5 years pa daw bago siya magpagupit. Mag-aasawa pa daw siya. Yan o, yung kanyang dating bahay po mga kabayan sa mga bagong followers natin na hindi nakakaalam no ng simula dito kay Tate Rogelio. Ito yung kanyang tinitirahan po mga kababayan. Kung inyo makita, diyan po siya nakatira dati nung natagpuan natin sa dito. Nakaupo lang siya dyan sa isang sulok pag natutulog. No, ilang taon siya dang nakatira at once na matuyo yung dahon ng saging, tinatanggal niya yan, pinapalitan niya ng bago uli mga kababayan. Yan kanyang buhay dati. Kaya kami, Squariemon ay kasama ng aking mga sponsors, mga subscribers and followers at gumawa kami ng aksyon para po ay magawan po siya ng bahay po mga kababayan. No? Malaking tulong po itong mission natin. Kaya kahit natulungan na po natin sila, nandiyan pa rin yung pag-aalalay po natin. Yung suporta. Kapag meron tayo, nandiyan po tayo nakasuporta mga kababayan sa needs po nila. Kapag wala naman po tayo, nandiyan po yung mga sponsors po natin tulad ni Ate Rosalinda Hubero na napakasulit po mga kababayan ang pagtulong niya po no, sa ating mission sa mga senior citizen po mga kababayan. Sa ngayon, marami pa tayong nakaschedule na bisitahin at marami pa tayong i-scoutin po mga kabayan. Kailangan talaga natin yung budget po mga kabayan. Mahalaga po ay nakapag tayo bisita sa kanila. Tuloy-tuloy yung ating pong ginagawang mission po dito. Sa mga hindi pa naka-follow sa ating Facebook page, pwede nyo rin po akong i-follow at suportahan yung ating ginagawa po mga kababayan. Ganun din po yung ating YouTube channel. Paki-subscribe po mga kababayan po natin. First time ni Lynn? Ay hindi la, first time. Pangalawang time na ito. Sumama sa. Galing kami doon sa bayan. Namili ng grocery. Dumiretso na kami dito mga kabayan. Kaya napasama si Lynn. Ang susunod po naming pupuntahan yung mga malapit lang sa kalsada siguro. Tapos ang iba magmotor kami. Ayan, maraming salamat po. Hanggang dito lang po muna yung ating pong live update.
Maraming salamat. Ha? Doon sa may simenteryo. Oo. Siguro may bantay yan doon sa pinaliguan niya. Baka na ano niya makabayan na salap. Ang tawag nito? Nasagi. Tabi-tabi ka talaga pagka dumaan ka sa mga ano, lalo sa mga bukid-bukid. Naway ay dumating yung araw na tayo ay maka-recover, no, Ate Rose. Dyan daan. Makapag-umpisa. Kasi sa sitwasyon ni Kuya Raymond makabayan, napakahirap pagka wala kang ibang dyan, source of income. Wala kang pagkuhaan sa pansarili mo. Wala kang makuha ng pangayuda. Tanging hinihintay mo lang yung sahod mo po, mga kababayan. Sahod mo every monthly yan, monthly po yun. Hindi mo alam kung magkakaroon ka ng sahod ng sapat. Pero sa ngayon palagi talaga tapos. Kasi nga parang nag-a-adjust pa lang tayo. Sobrang hirap pa yung sitwasyon natin. Hindi pa tayo masyadong makakakilos dahil nga po, no, yung ating financial kakayahan natin ay limitado. Kaya maghihintay naman tayo sa magkaroon ng sahod tayo uli. Doon na po tayo magkakaroon uli ng budget. Kailan konti lang. Kaya malaking tulong kapag meron pong mga nag-sponsors, nagsusuports po ng financial po, no, sa atin para sa mission po natin. Kahit na sa panggasolina, hirap ako mga kabayan pagka sunod-sunod yung mission natin. Okay lang kung malalapit lang, kaya lakarin eh. Ayan po mga kabayan, no? Sa taas kami ng bukid. Pero merong sementeryo po dito kay Celine. Takot. Init. Hanggang dito lang po muna mga kabayan, no? Yung ating live. God bless po sa inyong lahat. Mabuhay kayo lahat po mga kababayan po natin.